rockin' with it. Hello beautiful people, it's your Mama Sam dito sa Sound Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. So kung ako naman ang tatanungin ninyo, ayan, fresh overload, walang makeup, nagilamos lang. Kasi pumunta ako dito sa baba at nag-alay ako kasi nga today parang mahal na araw sa amin. And then ayun, so lins galore ang ginagawa ko ngayon. At nakapag-almusal naman na ako, nakapaglinis-linis naman na ako, pero hindi pa ako naliligo guys, charot. So yun, so today, 3 days yung holiday namin. Sa Tuesday na kami babalik sa school. Kahapon na, ayun na, sobrang nakakapagod yung activity namin, academic day. Tapos sa Thursday, meron na naman sports day. Scout day namin. And then sa susunod na linggo, sports day 1 week. So after nun, exams na. Kaya ngayon yung holiday ko, gagamitin ko siya sa paggawa ng test paper kasi kailangan siya i-submit before mag-exams yung mga bata para kung may mga correction at may mga dapat pang gawin, ayun, mahahabol siya. And then, ipiprint pa kasi yun. Imaginein mo, ang daming bata, 800. O, diba? So, nakakaloka. So, kailangan ko siyang matapos ng maaga. And then, ano pa ba? So, syempre, excited ako malapit ng bakasyon. So, ayan, makakapag-vlog na tayo ng bonggang-bongga at makakagawa na tayo ng mga lives. So, diba? So, kasi gusto ko sana, mag-live na mag-live para mas panalo, charot. At yon, so ngayon, ang plano namin ni No ay manood din ng sine kasi nakapag-book na siya ng movie ticket namin. So manonood kami ng sine, tapos mamayang gabi pupunta kami sa temple. So maghapon na kami yan nasa labas. At excited ako kasi syempre maganda yung papanoorin namin yung favorite na ghost movie ko. Sabi ni No ayaw daw niya, pero wala naman siya magawa, di ba? At ayun nga, pag-uusapan natin today ay si Gwendolyn Poryol na talaga namang lumalaban ng bonggang-bongga ang ating pambato dito sa Miss World. Ang tanong ng nakakadami, siya na kaya mag-uuwi ng second crown para sa ating bansa. So yung blue crown na yan, mailap sa atin yan at nakakaloka. Kung iisipin mo, kung titignan mo yung ranking ng Miss World ng ating bansa dyan, laban natin dyan, Diyos ko, nakakaloka. Unplace pala tayo ng bonggang-bongga. Nagagalit tayo sa Miss Grand kasi hindi tayo nananalo. Pero kung titignan mo yung record natin dito sa Miss World, maloloka ka. Baka isumpa mo sila ng bonggang-bongga. Kasi mula noon hanggang ngayon, parang iilan lang pala talaga yung pumalo sa atin ng top 5 na nag-runners up. Tapos, isang corona. Yung runners up as in talagang bihira. Pero yung mga top 5, meron naman siguro mga 3. Charot. So, nakakaloka. Tapos yung runners up, 3. At eto nga ay si Evangeline Pascual na naging first runner-up. Tapos si Rufa Gutierrez na naging second runner-up. And then si Gwendolyn Ruiz na naging first runner-up. So dati, sabi ko, hala, second runner-up lang si Rufa. Hala, nag-first runner-up. Akala ko naman sobrang dami natin na nagra-runners up dito. Ayun pala, silang 3 lang. Kung iisipin mo guys, nakakaloka. O diba? Parang magpasalamat na tayo sa kanilang 3 at nabigyan ng ranking yung natin, bansa natin. Pero bago naman mag-first runner-up si Evangeline Pascual, talaga naman yung mga sinundan niya, pumasok lang sa semifinals ng parang unplace, tapos may pumasok sa semifinals, tapos siya, tapos unplace na yun. Nasundan na uli kay Ru. Tapos meron naman nung 90s or nung 80s isa na pumasok sa ay hindi, yung si Rupa na yon. Tapos ayun, pumasok sa semifinals lang, tapos unplaced na naman. Tapos ang swerte natin kasi meron tayong 3 top 5 na nakapasok. Ito nga si tawag dito, si Mafe Yunon, si Maria Bautista, nakalimutan ko yung pangalan, basta may Bautista. Oo, parang ganon. Tapos may isa pa.
So silang tatlo pumasok sa top 5. Actually yung top 5 dalawa lang. Tapos si Carla Aguilar is top 10. Parang ganon. So, di ba, kung iisipin mo, nakakaloka. Tapos, ayun, nasundan na pumasok lang sa semifinals. Ayun nga, nag-top 12. Ando doon na sila Michelle D. Tapos, may top 12 din uli. Parang ganon. So, the rest, wala na naman. Charot. So, yun. Anyway, so medyo nakakalungkot. Kung iisipin mo, galit na galit tayo sa Miss Grand kasi hindi tayo pinapanalo. Pero kung iisipin mo yung ranking natin sa Miss Grand in 10 years, ay 2 beses pa lang nata tayo na unplaced. Tapos maraming beses tayo na runners-up at meron na tayo kagad na 2 first runner-up in 10 years, di ba? So kung iisipin mo, parang grabe, halos ibigay na sa atin ng corona. Pero doon talaga sa Miss World, grabe, parang pinamukha sa atin ng Miss World na hindi tayo maganda. Charot. So yun, nakakaloka. But natutuwa ako sa nangyayari ngayon dito kay Gwendolyn Poryol, dahil ipinakita naman niya na yung pinaghandaan niya ng bonggang-bongga ay pumapalo ngayon ng todo-todo sa laban niya sa Miss World. At in fairness naman, I'm so happy doon sa resulta na nakikita natin. So, ang laban lang ni Gwen, kalmado lang ang lola mo. Talagang relax lang siya. At nakita ko sa kanya na ini-enjoy na lang yung pageant. Hindi siya yung gigil na laban. As in yung styling niya. Hindi ko masasabi na, wow, ang ganda-ganda ng styling niya, ang bongga. Pero kasi nag-fit sa kanya, sa beauty na meron siya. Nakita mo yung, mistisa kasi siya pero nakita mo yung pagka-Pilipina niya. Ayun yung maganda sa kanya. Tapos, talagang simplihan lang yung mga ayos niya pero lumabas yung ganda ng pagka-Pilipina. So ayun ang panalo kay Gwen. In fairness kay Gwen, yung kumbaga para hindi mo nakita sa kanya yung foreigner blood niya. Ang nakita mo sa kanya yung blood ng pagka-Pilipina niya. Tapos yung mga ayos niya talagang adapt niya ang true Filipino beauty. In fairness. Tapos kahapon, nagpakitang gilas din syempre ang ating pambato sa kanyang head-to-head challenge na pumasok siya sa top 32 laban sa 117 na candidate. So, ang bongga kung iisipin mo, parang naka-top 32 siya at hindi lang yun, naka-top 25 pa siya. So, sa second round, nakapalo pa siya. Pagkatapos, ayun, sa 25, 5 na lang ang kinuha, hindi na siya pumasok doon. But, congratulations. Kasi kung iisipin mo, at least, di ba, marami kasi nagsasabi na, wala naman si Gwen, pero nakikita naman natin yung laban niya na talagang ginagawa niya yung best niya. And then, sa sports challenge, pumasok din siya. Sobrang winner din. So, wala pang result doon. Basta, ando doon pa, may next round pa. So, I wish. So sa ngayon, si Gwen ay nasa ranking 8 yata dito sa Miss World. Imagine mo, 8 ha. Yung points kasi, di ba, 5 points kasi to. Kung sino yung pinakamarami nakakakuha ng puntos at kung sino yung tataas ang puntos, siya ang mananalo. So, parang ang nangunguna yata is from Africa. Tapos, sumunod is sila, pare-parehas na sila ng ranking. 155, 155, 155. So, pang number 8. Si Philippines. So doon sa part na yun, natuwa ako kasi parang feeling ko, alaki nung chance ni Gwen na makaangat pa yung score niya. Kumbaga parang umangat pa siya ng todo-todo. Kasi meron pang top model, madadagdag pa yung score nila doon sa sa sports challenge, di ba? So aangat pa. So dito, nakikita ko bang mananalo si Gwendolyn? Possible, may chance. Kasi mataas yung ranking nasa 9, nasa 8 kung hindi ako nagkakamali, nasa 8 na siya. So ngayon, kung iaangat pa niya yon sa yung score niya, mas malaki pa yung makukuha niya talaga. Pero kasi marami pang competition, meron pang Beauty with the Purpose, tapos meron pang top model. Sa top model, umaasa ako na makakaariba siya dito ng bonggang-bongga at makakausag pa ng todo-todo. So, kung magta-top siya dito sa top model, malaki yung chance niya na umangat sa top 5. And sa top 5, possible na makuha niya yung corona. Kung aangat pa siya sa Beauty with the Purpose, di ba? So, yun. So, sana
And then, malaki din yung hatak ng score kasi sa mga activity na ginagawa nila. So, sana maging active lang siya para magtuloy-tuloy yon. So, ngayon, ang nakikita ko, mas malaki yung chance niya na mag-runners up ngayon dito sa Miss World. Talaga yung chance na pwede talaga na, baka mag-runners up to, baka mag-second princess to or first princess. Pero yung title na tinatawag, medyo kasi alam mo sa totoo lang, aminin na natin ang Miss World, parang ang swerte na natin pag ginawa nila tayong runners up. So yon. So sana umabot si Gwendolyn kahit runners up dito sa Miss World. So syempre ipanalangin natin, ipagdasal natin at sana sumang-ayon sa kanya ang ikot ng mundo, di ba? Para mo siya na ang second Miss World natin. Ipagdasal natin na sana makuha niya yung second Miss World crown, yung blue crown na to. Kahit maliit yung chance natin para sa corona, pero natin impossible naman, di ba? So, nandoon ako na mananalig ako sa mga gagawin pang hakbang at laban dito ni Gwendolyn Poriol. Sabi ko nga ngayon, nasa rank 8 siya. So, possible pa na umangat pa yan ng 5 or 3, ganon. So, pag nag-top 3 na yan, ayun na yun. So, ano na yan, corona na yan for sure. So, yun. So, tignan natin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa at magtiwala tayo sa mga gagawin na hakbang na laban dito ni Gwendolyn Poriol. Ang importante ay nai-enjoy niya ng bonggang-bongga yung compete niya sa Miss World at malay mo, siya ang mag-uwi ng corona, di ba? So, yun. So, ipagdasal natin at supportahan natin siya. So, ikaw guys, ano guys ang masasabi mo? Tingin mo ba aariba ba tayo ng corona ngayon dito sa Miss World? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi tayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.